Inisa-isa ng whistleblower na si Julie Patidongan o alias Totoy ang mga pulis na sangkot sa pagkawala ng mga sabungero. Colonel Malinaw, Lieutenant Colonel Orapa, Mark Philip Almadilla, Police Major Mark Philip Almadilla, PEMS Aaron Cabillan, PCMS Arturo De La Cruz Jr., PSMS Anderson Orozco Abare, PMS Joey Encarnacion, PSMS Mark Anthony Manrique, PMSJ Renan Polencio, and PSSJ Alfredo Oy Andes, Police Corporal Angel Joseph Martin. Yes, pero retired na siya, si General Escomo. Ayon kay alias Totoy, ang naturang mga pulis ang tagadukot at tagaligpit sa mga sabungero na nandadaya o yung tinatawag na nanonyope. Itong mga pulis na to, sila ang kumukuha ng mga missing sabungero galing sa farm. Sila ang nagdadala doon sa Taalik. Marami yan sila actually. Hindi ko lang mapangalanan dahil kilala ko naman yan sila sa mukha. Sinabi pa ni alias Totoy na tumatanggap ang nasabing Lieutenant Colonel ng 2 million pesos a month, habang 200,000 pesos naman ang tinatanggap ng Police Colonel. Habang kasama naman anya sa Alpha Group ang retired general nakahati sa ibinibigay na 70 million pesos. Si General Escomo, siya ay membro ng Alpha. Nalabas yung pangalan niya, pero ang nakalagay doon, yung mayor na si Bernie Tacoy. Yun ang lantad na pangalan. Ngayon, yan si General Escomo. Isa yan na nag-udyok kay Mr. Atong-ang na, boss, patayin mo na si Dundon Patidongan para matapos na yung problema mo na yan. Kasama siya sa hatian na tag 70 million. Pero tatlo yan sila na grupo, siguro hati-hati sila sa 70 million a month. Ayon kay National Police Commission o NAPOLCOM Vice Chairperson at Executive Officer Attorney Rafael Calinisan, reklamong grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer ang kakaharapin ng naturang mga pulis. Ang penalties noon, pinakamababa ay suspension, ang gitnang penalty ay demotion, ang pinakamabigat na penalty doon ay dismissal from the service. Dagdag ni Attorney Calinisan, tatapusin nila ang kaso hanggang sa paglalabas ng resolusyon sa loob ng 60 araw. Nauna nang sinabi ni Philippine National Police o PNP Chief Police General Nicolas Torre III na naka-restrictive custody na sa Campo Crame ang 12 pulis na isinasangkot sa mga nawawalang sabungero. Kinumpirma din ni Chief PNP na ipinoproseso na sa Campo Crame ang remains na nakuha sa Taal Lake. Inihihiwalay muna anya ng forensic group ang buto ng hayop sa buto ng tao. Ang buto ng tao anya ang siyang isasalang sa cross-matching sa 12 DNA profile na nakuha ng PNP mula sa kaanak ng missing sabungero. Halo-halo, no? Kasi alam nyo naman na may farm yan dyan sa lugar na yan eh. May farm. Ang Taal ay farming yan. So, andyan na lahat na makikita natin. May mga na-recover na mga animal remains, may human, at mix-mix na ang ating mga tinitingnan ngayon na mga... Kaya kasama sa ating processing dyan, ang pag-differentiate kung ito ba ay animal origin or human origin. Umaasa naman ang kaanak ng mga biktima na matapos ang 4 na taon ay makakamit na nila ang hustisya sa pagkawala at pagkamatay ng kanilang mga mahal sa buhay. JP Nunez, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.